Gabi ng Misteryo. na. Sinasabing ang taong ito ay haharap tayo sa matinding mga hamon o challenges sa ating buhay, especially sa spiritual aspect ng ating buhay. Ano ang pagsasanay na dapat nating gawin para tayo'y maging handa na harapin ang ganitong mga hamon sa larangan ng spiritual? Ano kinakailangan nating pagsasanay para mas malinaw ang ating komunikasyon sa mga nilalang sa iba't ibang mga dimensyon, sa mga divine being, sa mga angelic being, sa mga extraterrestrial, at iba pa na kinakailangan natin para magkaroon tayo ng tamang mensahe o direksyon sa ating buhay. Sa larangan ng paranormal, anong kinakailangan paghandang dapat na gawin ng mga ghost hunter, ng mga ghost explorer, sa mga nagtutungo sa mga haunted places, sa mga gumagawa ng hakbang para malutas ang anumang misteryo sa iba't ibang mga lugar? Yan tayong sa mayroong you can offer prayers. Wala namang mawawala nila. Flowers. They also burn incense. Diplomat Hotel? La North Salaveria. They opened a portal to another dimension. Mga kamisteryo, ngayong gabi ito pag-usapan natin tungkol sa spiritual and paranormal in 2025. Anong paghahanda dapat nating gawin para maharap natin ang mga hamon sa taong ito, especially sa aspekto na spiritual, yung sinasabing spiritual warfare? 2026, yung binabanggit mo. Magkakaroon siya ng extension hanggang June 30, 2026. Oh, ano yung ina-expect natin during that period? So, during this period, madaming taong mas i-in-tune sa spirituality. And also, may mga iba din ako nakitang placement na yung iba, iti-test nila kung totoo ba or hindi. Tapos doon na magsisimula yung tinatawag nating spiritual warfare. Dapat ba tayong magsanay na mabuti? Dapat ba tayong makipag-communicate ng todo sa mga nilalang sa kabilang dimensyon? Nabuhay everyone, this is Kuya Jay ng Spiritual Guide Philippines. At muli, inimbitahan ko po kayo sa Gabi ng Misteryo, DZRH, with Sir Ray T. Sibayan, Sabado, 10 to 11 p.m. At ang ating pag-uusapan about sa spiritual practice at mga paranormal encounters na mangyayari ngayon 2025. Ano nga ba ang kanilang mensahe? Ano nga ba ang mensahe ng universe sa ating buhay ngayon 2025? Kita-kits po mga master na master. Hi guys, this is Lius Abbas. Abangan niyo po ako sa DZRH Gabi ng Misteryo, alas 10 ng gabi, hosted by Ray T. Sibayan. Ang ating pong topic ay spiritual practice and paranormal encounters in 2025. See you there! At maging sa larangan ng paranormal, ano ang paghandang dapat na gawin ng mga ghost hunter, ng mga ghost explorer, sa mga nagtutungo sa mga haunted places, sa mga grupo na gumagawa ng hakbang para makatulong sa mga gumagalang mga kaluluwa na makatawid sila sa kabilang dimensyon o kabilang buhay? Hi, ito nga pala si Anywhere TV at inibitahan ko kayo na manood ng Gabi ng Misteryo ngayong Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi. At ang pag-uusapan natin dito ay tungkol sa paranormal mission natin ngayong 2025. Muli ay iniimbitahan ko kayo na manood ng Gabi ng Misteryo. Maraming salamat po. Yati pag-uusapan sa Gabi ng Misteryo, 10 to 11 p.m. sa DZRH. Walang absent. See you. Anong pagkakaiba daw yung mediumship sa sinasapian? Talagayang kababalaghan, pananaliksik sa kapangyarihan ng isipan, pagpapakita ng mga nilalang, inyong matutunghayan sa Gabi ng Misteryo. Kasama si Ray Sibayan tuwing Sabado, alas 10 ng gabi sa
DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Gabi ng Misteryo. Magandang gabi po. Isa pang edisyon mga kaibigan ng programang Gabi ng Misteryo. Uy, ngayon po yung unang episode po na ating programa ngayon pong taong 2025. Happy New Year po sa ating lahat, ano ha? Sana'y mabuti ang pagpasok ng bagong taon sa ating buhay at lalo pa rin nating buhusan ng sandamakmak na biyaya ang ating buhay, ano ha? Mula sa ating pong lumikha. Very interesting po ating pag-uusapan tonight tungkol po sa ano nga ba ang kailangan nating spiritual practice this year and how to deal with paranormal encounters. At sinasabi kasi this year talagang matindi yung mga challenges na maaaring kaharapin natin at merong forecast yung isa nating kaibigang astrologer na magiging matindi ang spiritual warfare, ano ha? Wow. Eh, sabi niya ba, exciting yan. Di ba? Hindi dapat matakot, ano? Nasa ating pong studio, live sa ating program, mga kaibigan, ng pwersa po ng Spiritual Guide Philippines. Aba, marami-rami kayo ngayon, Brother Jay, ano ha? Abay, isang batalyon, ha? Oh, magandang gabi sa iyo, Brother Jay. Hello. Kumusta ka na? Yes, magandang buhay sa atin lahat. At yun, maraming salamat po muli sa imbitasyon, Kiray. At hello sa ating mga viewers. Abay, patiin mo naman yung mga ka-spiritual guide. Hello, so nandiyan po sila mga nanonood yan. Mga fans mo yan. Sino ba sila? Si Master Jerome, si Erica. Sino? Jerome, yan. Jerome. Si Erica. Si Mai. Then Jalan. Yan. Yeah. Yung katabi mo? Si CJ. Alam mo, hindi ko maintindihan talaga. May time na iba yung pangalan. Ha? Napapalitan nyo kasi siya minsan. Ganun ba yun? Kapag nag-shift ka ba? Nag-shifting. Third eye test. Talaga yan. Welcome din sa'yo, CJ. Kumusta ka na? Okay naman po and magandang buhay po sa lahat ng nanonood and thank you po ulit sa pag-invite. Happy viewing po sa lahat. Kaya, and of course mga kaibigan, nasa din pong studio, wala iba ating pa ring kaibigan sa larangan din ng spiritual, si Brother Deus Abbas. Brother Deus, magandang gabi sa iyo. Welcome again sa ating program. And it's your first guesting for this year. Sa Gabi ng Misteryo. Kayo ito, di ba, Brother Jay? Ano ha? Yes. Ayan po. Thank you rin po ulit sa pag-invite sa akin, si Ray, dito sa programa mo. And kami nga ang kauna-unahang buminyag sa aming taon. Sayang, wala lang tayong dito ba? Hindi pwede magpaputok dito. Walang fireworks, ano? Ayan. And of course, sa ating Zoom, ha? Wow, direct live from Russia. Nasaya ko siya ba itong si Dr. Joe Villasano? Ma'am Joe, magandang gabi sa iyo and Happy New Year dyan sa Russia. Nasaan po kayo ngayon? Magandang gabi, Ray. Nasa Moscow po at nandito ang snowy pala ngayon. Snowy. Bumabagsak ang snow. Kaya masarap ang kapaligiran. Malinis. So, malamig. Magandang gabi po sa lahat ng inyong mga guests, mga kasamahan sa ating community ng mga healers, spiritual practitioners. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. Abay, ano ho ba ang unang-unang mensahe na saga po ninyo, Ma'am Jo, sa pagpasok ng 2025 mula dyan sa Russia? Kailangan na daw po natin na gawin yung mga pinangako natin para alagaan ang ating kalikasan dahil kung baga, yung tinatawag na chaos theory, Ray, ibig sabihin noon na ang isang panahon o bagay, problema, pag nandoon na sa pinaka-apex ito, pinakatuktok, ay gumagawa na ito ng paraan na ayusin. So, ito yung panimula para yung mga hindi tama ay kailangan na po nating ayusin. Kung hindi, ay patuloy po nating sisirain ang ating mga sarili.
Ay, salamat naman. Ibig sabihin, matatapos na yung digmaan dyan sa, sa Gaza, saka sa Israel, sa ano pa ang ilang mga lugar, yung mga nagkakagirian dito sa Asia, no, ha? Yung South and North Korea, ha? Saka yung China. Ay, salamat naman at matatapos na, Ma'am Jo. Ha? Opo, at kung nararamdaman ninyo sa ating katawan po ay nangyayari na. Di ba marami po ngayong kaso ng sinasabing trangkaso. Ito po ay hindi para sirain ang ating katawan. Ito po ay nararamdaman natin, parasitic wave po itong natatanggap ng mga taong umuubo, nagkakatrangkaso, para ayusin ang ating katawan po. Sandali, sa tamang pananaw. Sandali, may balita na po natin humingi ng tulong sa ating may gawa. Opo. So, nagkaroon po ako ng experience nito na ibabahagi ko po sa ating mga tagapakinig, tagapanood, na yung binigay ng biyaya ng Panginoon through the miracle saint healer na si Saint Matrona, itong nasa background ko po. Ito ang pinaka-powerful po dito kahit ang temperatura ray, -5 o -30, pinipilahan ito na santang ito kasi sobra siyang tumulong sa mga may sakit. At tinuruan niya ako noong December 31. Kung paanong ang katawan kung ikaw ay inaatake ng mga pathogens, lalo na po yung nararamdaman. Ito po ay parang world event ito eh. Pare-pareho tayong umuubo kahit sa ang sulok ng mundo kasi meron na naman po tayong pagsubok na nararanasan. Mamaya po ibabahagi po ito sa inyo. Naku. Hindi ba nakakatakot yan, Ma'am Jo? Baka maging COVID-19 din yan, pandemic, ha? Nagsisimula na po. Pero pag tama po ang ating pananaw ay hindi mangyayari, hindi mauulit. Nawala na po ang takot sa atin at meron na po tayong tiwala sa ating Panginoon. Kaya hindi na po mauulit yung pinagawa sa atin noong nakaraan. Dahil alam na natin kung ano yung script. Kaya hindi na natin po susundan. Mukhang exciting naman, no? Hindi naman nakakatakot, ano? Kaya siyempre mag-ingat tayo, ano po. Maraming salamat, Ma'am Jo. Babalikan ka namin dyan sa Russia, sa Moscow. Ayan, ha? Sa larangan naman ng ghost hunting, ba? Sa paranormal, ano, ha? Nasa atin ding Zoom, direct live from Saudi. Si Anywhere TV. Aaron, magandang gabi sa iyo. Ano bang oras diyan? Magandang araw, magandang hapon. Alas 5 na ng hapon. Yun, hapon. Kumusta na? Ano ang mga naka-line up mo ngayong pagpasok ng 2025 bilang isa sa mga ghost explorers? Marami kang gagalugarin ng mga lugar diyan sa lugar mo. First of all, Happy New Year sa lahat at salamat ulit sa pag-invite sa akin sa Gabi ng Misteryo. Planning to explore ito sa Middle East. Nagbabalak akong maglibot. Kaya lang medyo risky kasi rito sa lugar na ito. Ibang medyo kasi parang iba yung batas dito. Correct. So, ingat lang, hindi ganun kaluwag kaysa dito sa Pilipinas. Ha? Gaya nung huling pinasok ko dito sa may housing. Hindi ko alam military housing pala. Kaya pala pinost ko siya sa TikTok. In one day nag 65,000 views siya. Tapos most of the commenter mga Saudi. Tapos sabi nila paano raw ako nakapasok diyan? Military housing yan. Antayin ko na lang din police. Kaya tinake down ko yung video doon sa TikTok eh. Kaya medyo risky. Risky nga. Kaya ingat ka lang dyan, Aaron, ha? Alam ko naman na ginagawa mo rin yan para din sa kapakanan ng iyong mga followers. And of course, para ma-educate tayong lahat tungkol sa mga gumagalang mga kaluluwa. At paano natin sila mahaharap. Pero based on your experience, matitindi na ba yung mga na-experience mo, na-encounter mo sa kanila? Lang siya madalas mga apparition lang. Pero kailangan talaga yung location kasi minsan delikado. Tapos mas delikado kasi yung mga buhay.
Pag pupunta ka sa mga abandon o kasi may mga homeless person, matakot ka na sa bawat sa patay. Ma-hold up. Oo. Correct. Oo. Kaya ingat ka dyan, Aaron, ha? Babalikan kita dyan sa Saudi. Ayun, ha? Talaga naman, no? So, international pala yung mga ghost hunters natin, no? Sa bagay, no? Kalat na sila, Brother Jay, no? Yung iba, galing din sa Pilipinas, nagpupunta ng Thailand, nagpupunta ng Taiwan, iba pang mga lugar. Opo, daming nagpupunta ngayon sa Thailand. May nababalitaan na ako magta-Thailand or iba. Kaso sa ghost hunter ngayon is medyo pakiramdam ko lang medyo nagkakaroon ng conflict about sa kanila. Parang niyayanig sila. Oo, medyo niyayanig ng konti. Medyo para showbiz Para showbiz, di ba, Aaron? Kaya wag na tayong sumama kung ano mga alitan nila. Pero I think it's about time na magkasundo para hindi na maging matindi yung resulta ng away. Tama. Alright. So, sa ating pa rin mga kababayan, kung meron kayong gustong i-share sa ating program ngayong gabi, sa Gabi ng Misteryo, tungkol nga po sa spiritual practices natin, ano ba ang dapat nating gawin this year? Tanungin ko si Brother Deus, so far, paano mo sinimulan ang year 2025? Ayun, sa akin, Brother Ray, sinimulan ko yung 2025 ko, talaga, prayer. Prayer, nagpe-pray ako. Yan talaga ang nakagawian ko. Every New Year, nag-start, nagpe-pray ako. And then, yun nga, base sa mga nasasagap ko din at mga nalalaman ko, na lalo na ngayong 2025 Year of the Snake, kasi pagdating sa snake po kasi meron po siyang para siyang ang pinapakita sa akin is may negative part at may positive part. So pag sa positive part naman, merong mga may lucky, may abundance, pagdating sa aral espiritual, maraming matututo, pero marami ding aalis. Kasi yun nga ang tinatawag kong dati na survival to the fittest. So, ngayon kasing year na to is may chaos energy. So, chaos energy ngayon ang mararamdaman ng mga nasa spiritual. Kaya natural ang away, natural ang bangayan, natural ang talagang tirahan ng mga bawat nasa spiritual. So, talagang on the mode ang spiritual warfare ngayong taon na to. So kino-confirm mo na talagang pagpasok pa lang ng 2025 ay umaarangkada na itong banggaan ng, sa spiritual. Kasi po, sa amin kasi, halimbawa, kung nag-i-interpret po kayo, if you are a dream interpreter when it comes to snake, ang snake kasi marami siyang part na marami siyang ibig sabihin, may bawat kulay meron din ibig sabihin. Kasi pag sa snake kasi, lalo na kung ang snake ay dark snake na pinapakita sa spiritual, palatandaan kasi yun ng sakit So, kaya nasasabi ko, this year may mga sakit, may mga matututo, meron ding mga aalis, at meron ding mag-aaway-away. Kasi ang snake kasi pag ginalaw mo yan nangangagat agad. So parang maraming nasa spiritual at mga individual, kahit na mga mundane people ang short-tempered ngayong taon. So dapat habaan ng pasensya. Ganun din ba ang nababibes mo, Brother Jay? Yes, ganun din po ang nababibes ko. Pagpasok pala nung 2025, no? Pagpasok ng 2025, actually hindi na ako lumabas. Nag-meditate na lang ako, nag-prayer. Kaya medyo hindi ko na-feel yung energy ng New Year. But anyway, speaking about 2025 energy, so papasok kasi ngayon yung tinatawag natin curiosity era, kung saan maraming taong naku-curious about sa spiritual path. Lalo ngayon na kasi nagiging masyado ng open itong 5D teachings at yung mga aral or mga lihim ng karunungan. Mga esoteric yan, lumalabas na kasi ngayon. At so nagkakaroon ng curiosity ang tao. So pwede siyang maging chaos kasi papasok yung mga tinatawag natin pagkaligaw, yung mga wrong teachings. So nagkakaroon ng mga gano'n hanggang sa ma-disalign sila. So ingatan natin yun hanggat maaari is hanapin nyo kung saan kayo nagre-resonate na
spiritual teacher or mas maganda saliksikin natin yung kaalaman natin sa sarili natin. Dapat may alignment. Yes, apo, may alignment. Speaking of alignment, merong planetary alignment this coming January 25. 25, ha? 2025. Not 1, not 2. Ayan yung audience natin dito, Brother J. Na-align na sila. May 6 to 7 planets, no? Tama ba yun? Opo, 67 January planets. 25? Wow. Opo. Ano ang aabangan natin sa ganitong alignment? Yung bang energies ng planets in alignment, masasagap ba natin lahat yon? Kasi speaking of planetary alignment, once na umalay na siya, parang papasok ito sa beginning ulit. Cycle yun, So, cycle. new cycle Start siya. ng cycle. Yes, another cycle ng papasok na gano'n. Oo. So, kaya parang ramdam natin na medyo curious ang mga tao. So, nagre-reset? Reset, yeah. Oh, yes, mismo. Ayun. Ikaw ba, Brother CJ, magre-reset ka na rin ba? Nag-reset na po. Nag-reset ka na? Nag-shift na. Inunahan mo na yung alignment? Opo. Di ba dapat sumasabay tayo sa alignment? Opo. Brother J. Nauna na. Well, I think during alignment, anong sinasuggest mo dapat na gawin? We have to meditate or we have to do some rituals? Ritual is the best. Ritual and then meditations. And then siyempre, ang pinaka number 1 is yung intention. Kailangan natin mag-set ng intention. Well, I think be specific tayo sa intention. Yes. Good intention. Good intention. Oo. So, yung good intention lang hanggat maaari. Oo. And then, kung ano ba yung gusto natin makuha or ano bang gusto nyong hilingin sa universe, yun lang hanggat maaari. Pero, isasama natin dapat yung collectives kasi sa collectives, dun lalo magigimbal yung energy natin kasi. So, nadadamay yung damay-damay kasi lahat ito sa collectives. Brother Deus. Sa akin naman, when it comes to energy-based ako, no? So, sa pag planetary alignment kasi, asahan niyo po, marami po ang hindi makakatulog. Hindi makakatulog ng maayos. Kasi, napakalakas ng energy na yun eh. So marami meron ding away or conflict kasi nga dahil na nag-a-align yung planet, so parang yun eh, connect the dots. Parang yung mas lumalakas yung force nila. So yung mga receiver, meron kasi tayong tinatawag na mga empath. Yung mga empath kasi, sila yung mga receiver, mabilis maka-receive ng mga energy. Mga sensitive. Within the surroundings. Sila yung mas lalong affected that time. Tapos, halimbawa, kung sila naman po ay practitioner, pwede po nila yung i-transmute, yung energy na nasasagap nila, transfer doon sa mga ritual na gagawin nila. I see. So, kapag ganun na very sensitive, anong dapat na gawin? Do we have to shield ourselves or we have to absorb yung energies na yun? Para sa akin, kung practitioner sila, dapat marunong sila mag-absorb and marunong din sila magtapon. Kasi pag para lang po kayong baso na pag nilalagyan ng tubig, wala kayong labasan, mapupuno kayo. May sinasuggest itong mga bisita natin hindi nakikita na nagdatingan ngayon. We have to ground. Yes. Mas maganda rin po. Grounding. Yung excess of energies from cosmos, dapat daw natin i-ground. Yes po. Kasi ang grounding kasi yun yung parang pinakamagandang tapunan ng mga excess energy talaga. Yung hindi kaya ng isang human being. Para hindi po sila magiging hyper, hindi sila magkakaroon ng kakaibang pakiramdam. So, pwede sila mag-grounding. Alright. Nakita mo na ba yung dumating na play dyan, Brother Jay? Nararamdaman ko pa lang siya. Hindi mo nagpapakita. May mga nagdatingan na, ikaw, Brother Deus, meron ka na bang nasagap? Meron naman. Ayan. Anyway, talaga naman ganyan na tuwing gabi ng misteryo, may mga dumarating na mga galactic beings, mga divine beings. Ma'am Jo, Dr. Jo from Russia, tama yun, no? Whatever energies na masagap natin from the cosmos, dapat i-absorb natin and i-ground din natin yung excess para naman mapakinabangan ng ating Mother Nature. Dahil ang batas po ng ating enerhiya ay hindi po tayo dapat nag-hoard ng anumang natatanggap natin. Yes. Susundan natin yung cycle ng receiving
and giving. Mhm. Para hindi tayo po nag-iipon ng hindi natin kailangan. Para lang tayo yung namumulot ng mga prutas sa kagubatan na kung ano lang ang pwede natin or kailangan natin kainin, yun lang po ang kukuhanin natin. So pag meron namang mga events na biglang dadating yung enerhiya, tama yung napag-usapan, yung grounding. Sa pagka-ground naman po, ang Mother Earth ay open siya, natanggapin ang mga excess energies para pasalamat po natin. At yung ibang creations pwedeng bigyan. Pero hihingi muna po tayo ng pahintulot. Opo. Sa mga laman, sa mga hayop, at sa mga tao na naramdaman natin, na intuit natin na kailangan po nila. Pero kailangan po natin laging humingi ng pahintulot para hindi tayo nangingialam sa kanilang karma. Yes, ma'am. Sa hanay ho ng mga healers, especially tayo po ay nasa larangan ng Reiki healing, malaking bagay itong ganitong mga alignments of planets para ma-reinforce yung ating mga energies, healing energies, at marami tayong matulungan na lalo na may mga karamdaman, Dr. Joe. Basically po, ganun ang objective para magkaroon ng dagdag na information dahil nag-i-evolve naman po ang ating katawan, nag-i-evolve naman po ang ating planeta. So may karagdagan po tayong nasasagap sa kalawakan na information or energy na pwedeng makatulong sa ating pong ascension or evolution. Opo. Kaya kailangan po ang ating discernment na ano ba ito? Kailangan ko ba ito? Tanggapin ko ba ito? Hindi yung ako tayo ng ako, pero hindi natin ito pinapakawalan at ibinibigay sa ibang creations. Masisira po ang ating katawan. Yun po ang mga ibang nagrereklamo na pag bumababa po yung enerhiya, sumasakit ang kanilang ulo, hindi po makatulog, o kaya nagkakaroon po sila ng tinatawag na depression. Yun po ang improper management ng enerhiya o information na natatanggap natin. So dapat balansyado, Dr. Joe, Ma'am Joe. Tama ba yun? Opo, kailangan po yung ating awareness po at laging kinakausap natin. Ano ba itong natatanggap kong ito? Sino ba ikaw? Ano ba ikaw? Para saan ka ba? Lagi natin siyang kakausapin para meron tayong mutual understanding kung ano yung mga natatanggap natin. Dahil lahat naman po yung kamalayan. Lahat po natin pwedeng kausapin. Ay yung ating isang hibla ng ating buhok ay nakakausap yan. Yung enerhiya po na natatanggap o ano man po mga signal sa different universes or yung mga galaxies o ano man yan, liwanag na yan sa kalawakan, ay lahat po natin yan nakakausap. Yun. And speaking of kalawakan, ha? Mamaya, tingnan natin mabuti ano ba nangyayari sa ibang mga lugar na kung saan meron daw sila nakikita mga nagliliparan dyan sa kalawakan. Pero in the meantime, atin munang batiin, Ma'am Jo, maraming salamat. Atin munang batiin yung ating mga nakatutok sa ating program sa Gabi ng Misteryo. Si Hope Resurrection, mapagpalang gabi sa Gabi ng Misteryo. Si Christian Siloterio. Yan, of course, si Ran Nerio, magandang gabi din po sa inyo. Ria Soto, magandang gabi po sa lahat and Happy New Year. Gayon din po sa inyo, Ma'am Ria. And of course, sa lahat pa rin po na talagang nakatutok sa ating program, pwede po kayong magbigay ng anumang suwestyon, ng inyong katanungan para naman kahit paano'y mapag-usapan natin sa ating programa. Alright, speaking of may mga sightings ngayon, no? Iba-ibang mga lugar, CJ. Pero hindi naman lahat ng mga sightings talagang extraterrestrial in origin. No? Yung mga drones na nakikita sa US, nakagulo na ang Amerika tungkol dyan. And mismong si US President-elect Donald Trump sinasabi na there's something going on na hindi alam ng tao. Pero on your part, bilang isa sa mga practitioner of spirituality, Brother CJ, ano ang masasabi mo rito? Actually, Sir Ray, gusto ko na rin po itong sulitin tong time na to kasi lately, this week lang po, is na naginip ako ng about nasa galaxy ako, nasa outer space. Okay. And then, I was being operated by extraterrestrials. Grade sila mga grade aliens. In-abduct ka ba? Abduction ba yun? I don't know, pagmulat ko, nakahiga ako sa parang operating bed. Then may ina-upgrade sila sa body.
Actually, tinanong ko yung... magiging Terminator. Ayun nga po sabi ko. Nagtataka ako, sir, bakit anong ginagawa sa katawan ko? Okay. Para siyang DNA, para siyang may ina-upgrade. Then sabi ng mga extraterrestrials is reject kasi meron deity na nandun sa loob. So, after nun, nag-asa ko doon, bakit hindi ako So you can communicate with them, no? May interaction ka. Meron pong interaction with those beings. Opo, and then... So hindi lang siya panaginip, talagang siya, astral. Siguro po, in a quantum level po parang ganun eh. And then tinanong ko po ano pong ginagawa nila. Basically po pala, collective po pala lahat. Yung currently, yung human body is being upgraded by lahat, hindi lang isa. Kaya po nung narinig ko sumasakit ang ulo natin, no? Yun, si Master Joe, nung narinig ko yung iba yung sakit na trangkaso ngayon, kakaiba. Yun siguro po, yun po yung nag-connect. So, dapat pala maging masaya tayo. Abay, collectively, pala tayo, ina-upgrade. Brother Jay, tama, no? Yes, opo. Collective yung upgrading sa ating DNA. Sa DNA. So, nagkakaroon ng pagbabago sa ating DNA. Actually, napansin ko rin yan. Kasi actually, parang nararamdaman ko rin. Yes, nararamdaman ko rin sa katawan. Parang magiging Albert Einstein na ako. 113% ng brain. Sa akin, mas yung vision ko, mas lumalawak siya, mas malinaw ko siya nakikita. Kahit sa dreams ko ngayon is masyadong malinaw. Kaya nagtataka ako bakit parang nandun ako mismo, nakasama ko yung physical body ko sa dreams na yun. Medyo natakot ako. Siguro ganun din experience yun. Meron ka rin mga dreams, no? Very clear, no? Crystal clear. Actually, ako, meron din ako eh. Medyo natakot lang ako kasi, iba yun eh. Ibang lugar yung napuntahan ko eh. Sabi ko, pagisingin niyo muna ako, Lord. Saka dito, based personal ko experience din, lately, para kang tine-training somewhere else, how to deal with other forces. Yes. Kasi sa dreams ko na yun is nandun ako sa pinakamadilim at may hawak akong candles at may bumubunggo-bunggo sa akin na mga parang shadows. Binubunggo niya ako. So parang pag ginagano ko, parang Insidious. Yun sasabihin ko sana, parang pelikula Insidious yan. Parang ganun siya. So pag ginagano ko yung light ko, is nawawala sila. Pero there's a meaning with that experience. Parang sa darkness, merong light. Kailangan magsindi ka ng light. Yes, may dala akong candle na. Actually, nakita ko yan sa iyo kanina, nung nakaupo tayo. May nakita kong something. Gusto kitang bigyan ng babala. Yun. Kaya sabi ko, gusto ko nga kitang i-ask kung meron kang nararamdaman sa may puso mo. Wala pa na. Yun. Kaya sabi ko, ingatan niya yung katawan niya. Ayun. Ayaw mo na ayaw mo na specify kung ano yung nakita mo. Parang nakikita ko sa kanya may something sa body niya na magkakos ng doon sa panaginip niya. So kina-challenge. Okay lang, yung kayang-kaya. Yes, po. Salamat doon sa wisdom. Ayan. Si Brother Aaron, siguro naman kahit paano nakaka-relate ka rin sa ating pinag-uusapan. Pero spiritually, mayroon ka rin bang sa mga ginagawang exploration, mayroon ka rin ba nararamdaman sa mga lugar na yan? Let's say, nakikita mo itong mga ghostly beings na ito. Ano yung first na ginagawa mo to protect yourself? Prayers muna bago pumasok sa location. Tapos, pero sa umaga, nag-ano muna ako, ocular muna ako sa lugar. Bago ko pasukin ng gabi. Para for security na rin. Tapos, sa gabi, yun, prayers bago pumasok. Tapos, before and after nung pag-explore ko. Wala bang time? Usually, Go ahead. Usually kasi pag nandun, ewan ko, kasi malakas kasi yung pakiramdam ko pag parang sumasakit yung ulo ko tapos parang iba yung pakiramdam ko pag pasok ko sa isang lugar na alam kong meron. Nag-iba yung pakiramdam ko, masakit yung ulo ko, tapos parang lumalaki yung ulo ko. Ayun. So lumalakas ang yung
sensor. Yung Ay, sensitivity mo. Ay, ano siya, may spot lang siya na ganun. Tapos hindi lahat doon sa lugar na papasukin ko, na ganun yung pakiramdam ko. Bigla na lang siya nag-trigger na, ay, iba yung pakiramdam ko sa lugar na to. Parang tatayo lang yung balahibo ko, tapos parang sasakit yung ulo ko. Actually, siguro, Brother Jay, si Dr. John nakikinig din sa atin. Actually, itong mga ghost explorations na ito, itong mga ghost hunters na ito, sila yung nasa under training din to eh. Training ground din to para ma-experience mo yung existence ng mga supernatural beings and how to deal with them. Yes, tama po yun. So, kasi sa lugar nila medyo sabik sila pagdating sa liwanag. And then, gusto nila ma-experience yung physical body rin. At mas maganda siguro sa kanila is magbigyan natin sila ng prayers is the best talaga para sa kanila. So sana ay yung maging pangunahin pagdating sa mga nag-ghost hunter, nabigay tayo lagi ng prayer para sa kanila. Yes, ako rin ang advice ko yung kapag pupunta kayo sa mga lugar na alam ninyong maraming mga na-trap na mga kaluluwa diyan, mag-offer tayo ng prayer. Kasi kung saan naman nagbubukas ang kalangitan sa mga gusto ng lumipad. Papunta kay San Pedro. O di ba? Kasi masyado na tayong siksikan dito sa lupa. O di ba? O marami nang gumagala dito, nagsisiksikan na kayo, Bay, dapat bawas-bawasan naman. So I think yun din ang isa sa mga dapat na isaalang-alang ng ating mga ghost hunters, na kapag pupunta kayo sa mga lugar na alam niyo may mga nagmumulto, mga hauntings na yan, tumulong po tayo na maiakyat sila sa kalangitan. Alright, si Flor B. Fernandez, tanong po, ang mga taong nagpapakamatay po ba, saan sila napupunta? Ma'am Jo, kayo ho ba'y pwedeng sumagot dito? Opo, pwede po nating sagutin yan. So, ano pong nangyayari sa ating pong microchip o yung ating soul pag tayo po ay namamatay? Namamatay in the sense na namamatay yung ilaw natin. Yung ilaw ng ating katawan. So yung ating soul, hindi naman po talaga siya namamatay. Permanent file po siya. So ang ginagawa po, tinanong ko sila anong nangyayari sa inyo? Saan kayo pumupunta? So di ba umiikot po yung ating galaxy? At may iba-ibang kulay po siya. Sinusundan nila yung 7 kulay ng rainbow. At bawat kulay, may information po yun So, ang first sa ating pong chakra system, sa ating rainbow system, meron tayong yung red. Doon daw sila paikot-ikot para daw sila malinis. Yung naman ang na-interpret ng mga faith system at tinawag na purgatory, purging zone. So, pagkatapos daw nila doon, ikot sila sa second zone, yung orange. Ito, ang dinownload nila sa akin Meron silang experience of harmony and balance doon sa orange zone. Pagkatapos po doon sa orange zone, lilipat sila doon sa golden zone, sa parang yellow zone. Doon sila nagkakaroon ng understanding kung anong kanilang mga lessons at saka kung anong experiences sa kanilang physical existence sa planet Earth. At lilipat sila sa green zone, immersion to the field of love. And then doon po sa blue zone, deeper healing daw sila doon sa kanilang mga ancestors, past lives nila. At aangat sila doon sa indigo zone, kung saan sila ay nakakatanggap ng mga soul qualities ng kailangan nila. Peace, love, harmony, forgiveness, understanding, mercy, compassion, happiness. At aakyat sa violet zone. Doon, ready na daw sila. Bumalik doon sa pinaka-center light kung saan sila nanggaling. So, ginagamit po natin ito, Ray, sa lahat ng mga pinaprocess natin na souls at natutulungan natin sila. Pag nandun daw sila sa center ng God's light or yung vibration ng kanilang pinanggalingan, nagkakaroon sila ng angelic vibration, nagiging parang mga anghel sila sa kanilang mga kamag-anakan. Dahil nagkaroon sila ng wisdom So, yan. Ang kanilang role ay magbigay ng guidance doon sa kanilang mga naiwanang may mga katawan pa. Kaya yung ating mga kamag-anakan ay hindi po sila namamatay. Nandyan lang po yan anytime on call pag kailangan natin ng tulong. Kaya sa tradisyon po, shamanism Ray doon sa north, sa Yakutia,
ang pinagagalingan talaga nila ng lakas nila ay yung mga purified na mga ancestors nila. Ang unang step nila ay magbibigay pugay, honoring their ancestors, bago tatawagin ang lahat ng mga elements. Yun po ang system ng healing nila. Doon ko naunawaan yung role ng mga ancestors at saka yung role ng mga kaluluwa na umalis na sa kanilang mga katawan. Pero binabanggit nyo, Dr. Joe, no, parang ang hirap paniwalaan na may mga kanya-kanya palang kulay na pinupuntahan yung mga kaluluwa. Ano ba to? Para bang ilagay natin sa layman's terms, sa layman's understanding, para ba itong nasa isang malawak na compound na may mga pintura na iba-ibang mga kulay? Ganun ba yun? Ang pinakita po nila sa akin, yung ikot, di ba po ang ating galaxy, umiikot na force siya, na light. Sumusunod sila doon. Yung galaxy po na, ikot ng enerhiya sa galaxy. Yun ang sinusundan daw nila. Talaga. So, parang ano yun? Parang trip to Jerusalem. Umiikot. Trip to Jerusalem hanggang makabalik sila doon sa center light. May pinagawa po sa akin na graphics. Talaga? Sinundan ko yun. So, yun din po ang tinuturo ko sa lahat ng mga soul healers, ng mga students natin, kung paano sila tutulong sa kanilang mga kamag-anakan. At kailangan, yung mga umalis sa katawan, ay lagi natin sila binibigyan ng atensyon. Kung anong kailangan nila, gusto nilang umangat sa kanilang mga dimensions, ay inaalaya natin sila ng mga soul qualities. At yun din, Ray, ang binibigay nila, halimbawa doon sa mga haunted places, o na bibisita ng ating guest, si Aaron sa University. Sino yung mga nandoon sa mga lower grounds? Sila po yung mga emotionally charged souls. At yun kadalasan, ang ating mga ginagamot. At tinatanong natin sila, ano bang mga kailangan nyo? Bakit nandito po kayo sa lower ground? Gusto nila ng pagmamahal, pagpapatawad, and so on. At paano sila nagkakaroon ng manifestation doon sa mga living, halimbawa mga kamag-anakan? Kadalasan, may mga taong laging napapatid, natutumba. Sila po ay dumidikit doon sa kanilang auric field from the legs, paakyat. Kaya humihina po yung, nagkikreate sila ng leak, energetic leak, kaya nagkakaroon ng imbalance. Ito po yung personal observation ko. Wala po itong textbook, wala po itong reference. Basta't nakita ko kung sila kumakapit doon sa may mga katawan. So, technically, parang hinihilang paa mo. Yes po. Parang creepy lang. Nabubutas yung energetic field ng paa, kaya natutumba ka eh. Kaya karamihan ng mga pasyente ko na napipilayan, agad-agad sasabihin sa akin, thank you at ginamot kami ng pasyente mo na yan. Dahil pag kukuha natin ng liwanag, di ba, aangat natin sila. Kukuha yung kuryente natin eh. Aangat sila. Pero hindi nila alam na pag kuha nila ng liwanag doon sa kanilang parang pinaka-host, ay nai-imbalance, natutumba. Recently, meron tayong 2 case na ganyan. Pero pag halimbawa sila ay nabigyan na ng kagalingan, miraculously, Ray, yung mga souls na itamot, dahil sa pagkatumba o pagkatapilok, ay tumutulong na pagalingin yung natapilok. So hindi pala masama yung bigla kang hinahablot ng mga multo sa tulad ko, nahahablot ako sa elevator. Biglang may nanghihila. Ay, hindi po. So kumukuha sila ng liwanag mo. Ka ng multo, kadagad mo siyang tulungan at yan ay babalik sa iyo. Meron silang good luck para sa iyo pag naangat mo ang kanilang vibration po. Ayan, maraming salamat, Ma'am Jo. Brother Deus, ganun ba? Na-experience mo rin ba yun? Yung bawa may papasok sa isang lalabas ka sa isang room, biglang parang hinihila ka. Tapos yung pala kinukunan ka pala ng energy para sa kagalingan nila. Before po siguro nung hindi pa ako practitioner kasi talagang noon nakakalapit sila, pero ngayon kasi distance na lang sila. Ganun ba? So merong mga kasi may mga practice kasi na talagang ganun na halimbawa lalo na yung gumagamit ng mga elementals, yung mga gumagamit ng mga energy. So yung mga lalo na mga elementals ay bakit yan lumalapit sa inyo? Kasi kumukuha po yan sila ng energy. Correct. So ganun pala yun, no? So hindi pala dapat katakutan yun. Kasi iba natatakot, Brother J. Di ba? Para sabi, ano ba yan? Ha? Bigla akong sinakal ng multo. Actually, may experience din ako dyan sa Korea. Hinatakin pa ako. Talaga? Pero syempre, that time, natakot ako. Wala pa akong gano'ng alam doon sa spiritual. Hinatak pa ako. Talagang umangat ako. Pailalim. So, anong ginawa mo? Nag-prayer ako talagang.
matinding prayer ginawa ko nun. So matinding kasi nakakatakot talaga, hinihila ka ng multo. Totoo pala nangyayari sa mga pelikula, no? Ikaw ba, Brother CJ, na-experience mo ba yan? Wala po, pero sinasakyan, oo. Sinasakyan? Ano yun? Baka ano yan? Succubus, incubus ba? Yun, ganun. Pero yung manghihila, wala po. Wala talaga? Po abay, matindi pala yung experience mo. Sa akin, hindi naman sinasakyan. Nakalutang sa harap ko habang nakahiga. Sabi ko, sandali lang, inistorbo yung pagtulog ko, baka pwede umalis ka na. Yung pala yun, kaya pala nagpapansin sila, gusto rin nila talaga yung energies natin para sa kanilang kagalingan. Di ba, Brother Deus? Ganun pala yun. Kasi yung sa akin din dati, experience ko talagang, hindi pa ako nag-spiritual before, talagang hinila yung kumot ko. Pababa yung kumot. Yung mga napapanood natin sa pelikula, nangyayari talaga, ano? Tapos binalik ko ulit. Kasi syempre, wala naman akong alam sa ganun. Kasi hindi nga ako pumasok sa spiritual nun. Tapos binalik ko ulit doon na parang kaiba na yung nararamdaman ko. Nagdasal na lang ako. Kamamatay lang din ng tito ko nun. Kung saan siya inimbil sa mad, doon din ako humiga. Kaya naman pala. Grabe yun. Grabe yun, Ibang klase ka rin, Kaya ng powers mo yun, Ayan. Anyway, mga kaibigan, I think yun ang natutuhan natin ngayong gabing ito, na yung ganyang mga allegedly akala pinatakot tayo, yung pala kinukunan tayo ng energy kasi nakikita nila sa atin ng ilaw. Yes po. So, kinukunan tayo ng energy para gumaling sila. Actually po, Sir Ray, ano po yan, kaya po sila lumalapit sa atin kasi po, iba po yung liwanag natin. Curious din kaya yung iba, curious yan sila, bakit ka maliwanag, bakit iba yung aura mo kaysa ibang normal na tao. So parang ano din yan, halimbawa kung bukas ka, kaya mga elemento lumalapit sa'yo kasi humingi ng tulong, yung iba nagpapapansin kasi may kailangan. Yan, tulad yan, magpipid ng energy sa iyo, mga ganun. So curious din kaya sila pag nakita nila iba-ibang kulay ng liwanag mo. Curious sila kung ang kulay ng liwanag mo ay kulay pink. Alam na po nila siguro nila kung in love ka. In love ba yun? Kulay pink ang ilaw? Sasagutin ko dapat Yun ba yun? In love ba yun? Ayun yun talaga. Well, I think very powerful naman yung pink na liwanag, para makapag-share ka naman ng energy dun sa mga ghostly beings na yan. So, I think tama yun, yung ganung mga approach natin, mas dapat positibo. Yes, po. Huwag tayong matatakot. Ngayon, I think kapag nakuna naman tayo, tulad binabag ni Dr. Joe, kapag napilay tayo, kaya namang mag-replenish yung ating energies. Di ba? Parang siyang sugat na kusa rin siyang gumagaling. Parang ganun. Ayun. Alright. Si Topher Mendoza, magandang gabi sa iyo. Listening to your program from San Jose del Monte, Bulacan. Ayan. Si Tristan Gulay, magandang gabi sa iyo. Sabi ni Voiceless Whispers, the colors relate to the journey of life system, like the chakras. Ayun, tama, no? Tama po yun. Ayan. Si ask ko lang po from Blanca Manaba or Bianca. Ask ko lang po, pag Year of the Snake po ba literal na maglalabasan ng mga ahas? Brother Jay. For me, literal na maglalabasan ng mga ahas. Actually, kusa naman talaga lumalabas yung mga ahas normal naman talaga sila kahit hindi Year of the Snake. Ahas na hayop o tao? Yun mga tao. Mas marami pong aahasin ngayong 2025. Talaga? Literal yun? Ganun ba yun? Marami mang aahas? Maraming mag-aahasan. Talaga? Wow. Pero I think siguro in a very positive mindset, siguro iwasan na po natin yun. Kasi isaalang-alang po natin, based na rin sa mga nakausap din natin, na itong year 2025, mas mabilis daw ang karma. Yes, totoo yan. Para siya nakasakay sa SpaceX ni Elon Musk. Ganun siya kabilis. Bumalik. Mabilis siya. Mabilis mag-boomerang. Yun, nako. So yan, Brother Aaron, muli magandang gabi sa iyo.
So I think siguro meron ka ring natutuhan no tonight dito sa ating pinag-uusapan. And I think malaking bagay din to sa mga kapwa natin na sa larangan ng paranormal, how to deal with ghosts kapag ganyan na mayroon na nagpapansin sa atin, I think alayan din natin sila ng dasal and hayaan natin na kunin sa atin ang ilaw. Yung mga sumasakit-sakit ang ulo pala natin, ganun pala yun, Aaron? Ganun daw sabi nila. Meron daw something dun sa area. Pag ganun daw. Ayan. Good luck sa iyo, Aaron. Siguro, I think it's about time na invite mo rin yung ating mga kababayan, yung ating mga followers, mga fans na tangkilikin din ng iyong vlog tungkol sa exploration mo. Go ahead, Aaron. In-invite ko kayo na i-follow yung YouTube channel ko, Anywhere TV. Saka meron tayong Facebook page, Anywhere TV rin. Saka sinashoutout ko pala yung mga kaibigan ko, mga Ghost Hunter, yung mga kasamahan natin dyan na Ghost Hunter. Ayun, tuloy-tuloy lang tayo ngayong 2025. Shoutout mo na rin. Ayun, keep safe. I-shoutout mo na rin, hindi sila mag-away-away. Ayun, shoutout sa inyo at sana huwag na kayong magkainggitan. Ayun, tuloy-tuloy lang. Shoutout din yung mga kasama ko dito sa trabaho sa Saudi. Wow. Saudi Arabia. Ingat kayo dyan, Brother Aaron. Thank you so much. Thank you, Brother Ray. Thank you so much. Si Aaron A mula sa Anywhere TV, live from Saudi Arabia. Binitawan natin siya para kahit paano. Ma'am Jo, meron ba kayo mga nakaschedule na workshop sa mga nag-aasam na maging Reiki healer? Tuloy po ang ating scholarship ng iba-ibang levels ng Reiki healing po. At meron tayo sa January 12 na online na pag-aaral at meron din po mga face-to-face sa atin pong Academy for Holistic Healing Arts. At pinapabahagi po ngayong gabi ng ating pong Miracle Healer yung upgrade na binigay sa akin kung paano natin ma-manage po yung mga enerhiya ng ating upgrade. Opo. Ang sabi niya po ay ang ating dalawang gland sa head, yung pong pituitary at saka pineal gland ay madalas po natin siyang hipuin ng ating dalawang kamay. Ilalagay po dito mga 3 to 5 minutes dito po, sa likod. Para lagi po tayong naka-align doon sa forces na kailangan natin. Yung dalawang kamay po sa likod. Yan. How many Pwede minutes, ma'am, na pag meron silang mga pathogens, meron silang mga ubo, o kaya meron po silang tinatawag na trangkaso, dadasal lang po sila at ilalagay po yung dalawang kamay sa likod ng ulo, mga 3 to 5 minutes. Mawawala po ang kanilang lagnat. Ayun, magandang tip yan, Dr. John. Saka maganda yan pag yung patulog ka na, hanggang sa makatulog ka na. Tama po. Ayun. So, Dr. Joe, may binabanggit lang po kasi, nabanggit mo nyo face-to-face Kailan daw humangipag face-to-face yung mga galactic being sa atin? Nandito na sila, Ray. Face-to-face na sila kasi nga yung mga manifestations na nung AI, Ray, alala sila pala sa tamang-tama yung channel ko. Sila sa AI. Kasi masyado na kasing inaabuso yata ang AI ngayon, ano? Yes po. Brother Deus, tama ba yun? Yes po. Oo, so dapat hinay-hinay tayo sa paggamit ng AI. Baka AI tayo, di ba? Ma'am Jo, maraming salamat po, ma'am, and muli, thank you so much sa ibinigay po ninyong time sa amin sa Gabi ng Misteryo. Salamat po, Ray, at sa lahat ng mga nanonood, nakikinig. Tanggapin po ninyo ang biyaya ng Panginoon sa taong 2025. Marami pong salamat sa inyong lahat at sa mga guests natin po. Thank you so much, Dr. Joe. Brother Jay, marami tayong mga kasama dito. Ano ang susunod na misyon ng Spiritual Guide Philippines? So magkakaroon kami ng special ceremony alignment on January 25. Tentative pa sa date sa lugar na tentative pa pero ito pa i-announce po natin. magliparan yan. Ha? Oo. Di ba nagpapa-astral din kayo, Brother Jay?
Oh. Yes, siyempre more on grounding muna bago lumipad. Tama. Baka paglipad hindi na makabalik. Yun. Wala nung hindi na nakasahid sa Kasi mas maganda sa labas. Pero sabi nga ni Professor Jamie Licauco, mas mahirap daw na mag-stay ng matagal sa labas ng katawan kaysa bumalik ng katawan. Apo, totoo po yan. Kasi meron tayong silver cord. Yes, bukod doon parang hindi mo may kilala kung ano yung place mo, ganun. Na-experience ko yun nasa deep meditations ako na parang pakiramdam ko bakit nandito ako, hindi ako makababa o tapos wala akong kilala. Kaya ang sabi nila, you have to enjoy kung pag nasa labas ka na ng katawan mo, huwag ka matatakot kasi buhay ka pa naman Hindi, po yun, 1 hour po ang limit nun. Talaga? Naorasan mo na ba yun? 1 hour po ang limit nun na pag sandali, 1 hour na pag lumabas ka ng katawan mo, 1 hour yun. Pag automatic na-reach mo na yung 1 hour, automatic hihilahin ka ng silver cord mo pabalik sa katawan. Yes. So wala, no worries, no. Hindi tayo dapat kabahan. So maliban na lang po kung na-invade kayo ng mga parasitic sa astral plane. Meron po kasi mga parasitic monster energy doon na pwedeng sila ang papalit sa katawan nyo. Kaya minsan merong mga tao pagising nag-iba na ang ugali. Nag-iba na yung parang hindi na siya. Naka-walk-in na. Wow. Brother CJ, naintindihan mo yun, huwag mong ihayaan na pumasok ang mga parasite. Mahirap na. Parang may naligaw. Brother CJ, maraming salamat sa iyo again, once again sa yung na-share sa amin. Wala ka bang ginagawang yung pre-flight mo bago mangyari yun? Anong ginagawa mo? Nagme-meditate ka lang? Meditation lang po. Tsaka chantings and mantras. Anong chant yung ginagamit mo? Hare Krishna as usual po. Hare Krishna, Panlipad. Krishna, Hare. Ayan. Salamat, Brother CJ. Maraming salamat din po, sir. Brother Deus, saan ba ang susunod na misyon ng isang Brother Deus Abbas? Sa ngayon kasi, Sir Ray, may mga may mga lakad din ako, pero hindi ko pa alam kung saan yung ibang mga ko. Basta parang ngayon, taon na to, medyo nag-focus muna ako sa business. Sa business muna ako nag-focus kasi medyo parang kailangan kasi baka mamaya oo naman, kailangan natin yun para makasurvive sa third dimension. Mayroon kasi lagi tayo sa fifth dimension Totoo po. Wala pang trabaho dun sa fifth dimension Totoo. Wala pang trabaho. Pero maganda na yung maganda na yung New Earth para nakikita na natin sa astral. Totoo po yan. Di ba? Apo, totoo. Yung from the third dimensional Earth to fifth dimensional Earth. Yes, apo. Nakikita mo na sa crown chakra mo kasi doon siya nakikita sa crown Apo. Naku, siguro I think it's about time na silipin natin yung fifth dimensional Earth. Napakaganda, napakalinis. Walang pollution. Ayan. Salamat. Thank you so much, Brother Jay. And sa lahat po natin mga nakatutok po sa ating Gabi ng Misteryo. At muli, nagpapaalala po yung ating mga galactic beings na lagi lang pong magdasal at lagi lang pong gumawa ng tama at huwag mag-isip daw ng masama sa kapwa at lagi daw pairalin ang kapayapaan at pagmamahalan. Yun, ang galing-galing naman. Salamat po.